Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion is the last topic in this series is the Spirit guarantees future perfection. So our scripture is all about 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22. So NIV version. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapakita ng katiyakan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na espiritu na itinuturo nito ang banal na espiritu ay ibibigay or ibinigay sa atin bilang isang deposit or deposito o paunang bayad na nagpapatunay ng pangako ng Diyos para sa hinaharap. So, ang espiritu ay nagsisilbing garantiya or guarantees ng ating pagkabuhay na muli. So, kalubusang kabanalan at mana na darating sa kalangitan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, the Spirit is the guarantee of our resurrection. So, ang banal na Espiritu ay katiyakan na tayo ay bubuhayan muli sa huling araw at siya ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na ang ating kamatayan ay hindi ang katapusan dahil may naghihintay na buhay na walang hanggan. So, second is the Spirit is the guarantee of our perfection. So, ang Espiritu ay gumagawa sa atin ngayon upang hubugin tayo patungo sa pagiging ganap. Ngunit, ang kanyang presensya rin ay nagpapaalala na darating ang araw ng ating ganap na kalwalatian at pagiging perpekto sa harap ng Diyos. So, last teaching is the Spirit is a guarantee of our inheritance. So, bilang mga deposito or deposit, ang Espiritu ang nagsisigurado na tayo ay tatanggap ng ating bahagi bilang mga anak ng Diyos. Ang mana natin sa Diyos ay hindi mawawala sapagkat ito ay nakasiguro sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is find security in the deposit of God. So, alamin natin at paniwalaan na ang banal na espiritu ay paunang patunay ng pangako ng ating mahal na Diyos. So, sa pamamagitan nito is nakakahanap tayo ng kapayapaan at katiyakan sa ating kaligtasan at sa ating hinaharap. So, second is forge Christ-like character. So, hayaan natin ang espiritu ay hubugin tayo sa araw-araw patungo sa pagiging higit na kawangis ng ating mahal na Jesus Christ. So, ang kasalukuyang gawain ng espiritu sa atin is paghahanda para sa ating hinaharap na kawalhatian. Last application is focus on our internal inheritance. So, panatilihing nakatuon tayo sa ating mga mata, sa mga pangakong walang hanggan, higit sa anumang pansamantalang bagay dito sa mundo. So, tandaan natin na may naghihintay na mas dakilang mana sa kalangitan na pinaghahawakan ng ating espiritu. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about what is the importance of understanding the role of the Holy Spirit in our present sanctifications and future perfection. So, ang pagkakaunawa ko sa papel ng banal na espiritu sa ating kasalukuyang pagpapabanal ay mahalaga sapagkat ito yung nagbibigay ng direksyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, habang tayo ay sumasalamin sa pagbabago patungo sa pagiging kawangis ni Kristo, ang Espiritu ang nagtuturo, nagpapalakas at gumagabay sa atin upang malabanan ang kasalanan at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. So, ang kasalukuyang gawain ng Espiritu rin sa atin ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at binibigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap na kalubusan ng ating
kaligtasan. Siyempre, ang papel ng Espiritu rin kasi bilang guarantee ng ating hinaharap na pagiging perpekto ay nagbibigay sa atin ng katiyakan sa mga bagay na darating. So, sa gitna ng pagsubok at paghihirap natin dito sa mundo, ay meron tayong kalakasan dahil alam natin na may darating na araw ng ganap na kaligtasan at kaluwalhatian. So, ang presensya ng Espiritu sa ating buhay ngayon ay nagpapaalala na lahat ng pangako ng ating mahal na Diyos, kabilang ating pagkabuhay na muli at ang kaluwalhatiang naghihintay ay tiyak at hindi magbabago.